Chapter 9. Naalimpungatan ako. Nagising ako may nararamdamang dumadampi na malamig sa aking leeg. Nakatagilid ako sa paghiga at ramdam kong may kung anong bagay dumadampi sa leeg ko. Napamulat ako ng tuluyan pero hindi ko pinahalatang nagising ako. Si Monster dinadampian ng halik ang leeg ko. Anong ginagawa niya? Maricel, alam kong gising ka. Sambit niya sa aking tenga. Bakit naman kasi nakakapanindig balahibo yung boses niya? Parang nangaakit sa pandinig. Naramdaman niya pala nagising ako. Napaharap kagad ako sa kanya at tumabad sa aking harapan ng walang suot na pangitaas sa tanging shorts lamang ang suot nito. May balak ba itong mag-fashion show sa harapan ko? Wala sa sariling napakagatlabi ako. Namumutok kasi yung abs at halos maduling ako dahil nasa aking harapan ng kanyang hubad na katawan. Huwag mong titigan, baka matunaw. Biro niya sabay tumawa ng malakas. Malakas na hampas ang ginawa kong paghampas sa kanyang tiyan. Wow, ang tigas. Ang tigas ang tiyan. Araw-araw ba itong pumupunta sa gym? Bakit ganito kaganda ang katawan niya? Umalis ka na nga dito sa silid ko. Iniistorbo mo ang pagtulog ko. Bakit mo ba ako hinahalikan sa leeg ko? Hindi ko na kaya pang tingnan siya kaya nakayuko ako habang tinatanong siya. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama. Ibig sabihin umupo na siya sa gilid ng kama ko. Then he chuckled. Why are you so scared? It's just a kiss on your neck, my princess. You'll be scared if I kiss your... Do you want it? This time I look at his face. Nakakalokong ngiti ang binigay niya sa akin. Isang malakas na hampas na naman ang ginawa ko sa kanya at tumama yun sa dibdib niya. Bastos, umalis ka nga dito. Napakabastos mo. Pagsisigaw at hampas ko sa kanya. Binatok ko pa siya ng mga unan at naubos ang unan ko sa kama. Tumawa siya ng malakas. Anong tripan ng lalaking to? Gabing-gabi na may gana pa akong pagtripan. Tumatawat na naglakad patungo sa pintuan. Sa wakas ay naisipan niya na rin na lumakad. At lumabas. Napakabastos. Sleep well, my princess. Tomorrow is your birthday. Kukunin ko ang regalo mo para sa akin. Sabay kindat nito at tuloy na sinarado ang pinto. Nagigigil ako sa inis. Alam ko na kung anong regalong sinasabi niya. I hate you, Chito Jackson Rossi. Good morning, Iha. Isang malakas na sigaw ang bumulabog sa aking pagtulog. Si Manang ngiting-ngiti na pumasok sa loob ng kwarto ko. Kakatulog ko lang pagkatapos umaga na. Hindi na ako nakatulog ng maayos dahil naiisip ko ang lahat ng mga sinabi ni Monster. Ginugulo niya ang isip ko. Handa na ang lahat, Iha. Nakahanda na ang red gown na susuotin mo. I'm so excited. Bigla ako natawa sa biglang pag-English ni Manang. Siya yung excited sa birthday ko. Dahil ako, kahit kaunti, wala akong excitement na nararamdaman. Manang, masyado pa pong maaga at saka hindi po ako excited. Tanging sagot ko habang humihikab. Diyos ko namang bata ka oh. 10:00 na ng umaga tapos sasabihin mong masyado pang maaga. Bumangon ka na riyan at aayusan ka na. Ano bang pinakagagawa mo kagabi at parang puyat na puyat ka? Lumapit pa to sa akin. Puyat ako kakaisip. Agad na sagot ko. Huwag mo nang isipin pa si boss dahil puyat din kakaisip yun sa'yo. Biro naman ni Manang. Sa pagkakataong ito ay tumingala ako sa kanya. Ang laki ng tawa. Paano mapupuyat yun? Dito nga galing kagabi. Nanggugulo at may pahalik-halik pa sa leeg ko. Panigurado sarap tulog ng Monster na yun. Tumayo na lang ako at naligo. Kahit pa sa nararamdaman ko'y walang excitement. Pero kalahati sa isip ko ay nasisiyahan dahil birthday ko. Pagkatapos maligoy may pumasok sa loob ng silid ko na 2 bakla. Ay bongga! Napakaganda! Madali ka lang nga maaayusan. Lahat ng makeup na i-apply namin sa'yo paniguradong lahat babagay sa'yo. Bulalas ang isang bakla at pinasadahan ng buo kong katawan. Nakatapis lamang ako ng tuwalya. Umupo ako sa harap ng malaking salamin. Habang inaayusan nila ang buhok ko, inaayusan na din nila ang mukha ko. Pagkatapos sila akong ayusan, pinatayo naman nila ako para isuot yung red gown sa gilid ko. Napakaganda at napaka-elegante. Sinong pumili ng gown na to? Huwag ka nang magtaka, kami yung pumili niyan. Tapik ng bakla sa braso ko. Ganda mo te.
Isa pa muling tapik sa aking braso ang ginawa nitong bakla. Kinuha ko ang cellphone para tawagin si Vanessa at si Aryan. Wala pang ilang segundo sinagot naman kagad ni Vanessa ang tawag ko. Yes, darling. Sagot sa kabilang linya. Niloloko na naman ako nitong si Vanessa. Pupunta ba kayo? Tanong ko at baka kasi hindi sila pumunta. Kami pa ba mawawala sa birthday mo? Nauna na nga kami dito sa venue, haler. Nandito na kaya kami. Ikaw na lang ang hinihintay. Nandito na rin sa Prince Charming mo. Napakagwapo ng Prince Charming mo. Panay ang hitay sa mga bisita. Ikaw na lang hinihintay dito, birthday girl. Sagot ni Vanessa sa kabilang linya. Binaba ko ng cellphone at sinulyapan ng sarili sa malaking salamin. Nagpaikot-ikot ako para makita ang kagandahan ko ngayon. Light lang ang makeup ko pero napakaganda ko sa paningin ko. Kasama ko sa sasakyan si Manang. Si Manang daw kasi ang binili ni Chito na mag-aasikaso sa akin. Habang papalapit, nakakaramdam na rin ako ng kaba. Sobra ng kaba na nararamdaman ko dahil ngayon na lang ulit ako makakapag-party. Last na naganap na party sa buhay ko. Yung wala pa kaming problema at hindi pa bankrupt ang lahat. Pagpasok pa lang ni Maricel sa venue, tumambad na kagad sa kanyang maraming tao. Iba't ibang mga bisita at hindi niya kilala. Tumabad sa kanya ang napakalaking cake at ang kanyang pangalan sa banner. Let's do all welcome the debutant, Maricel Herman. Announce ng isang bakla na papasok siya sa venue at lahat sa kanya nakatingin. Naging makulit ang kanyang mga mata hanggang sa napunta ang kanyang paningin kay Chito Jackson. Nakangiti ito at tinaas pang alak na dala nito bilang pagbati sa kanya. Lahat ba ng ito si Chito Jackson ang may pakana? Well, sino pa nga bang iba ang mag-held ng party na to kundi walang iba, kundi si Monster. Nakita niya rin si Vanessa at si Ariana sa tabi at nabala nakikipag-usap sa mga lalaking naroroon. Tanging si Vanessa at Ariana lang ang kilala niya and the rest ay hindi na. Lumapit sa kanya si Chito habang papalapit ito sa kanya, ganoon na lang ang klase at lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Hindi normal. Nang nasa harapan niya na to, iniali ang kamay nito sa kanya. Nagdalawang isip pa siya na tanggapin iyon. Pero kapag hindi niya tinanggap yon, mapapahiya naman ng lalaki at ayaw pa niyang ipahiya ngayon si Chito. Sa dami ng nagawa nito sa kanya. Tinanggap niya ang kamay nito. Akala ko tatanggihan mo ko. Bulong nito sa kanya pagkatapos inirapan niya lang to. You get better when you're like that. Just keep it up. I like you even more. Sabay kindat nito sa kanya at masalo siyang umirap dito. Kung wala nga lang sila sa harap ng maraming tao, kanina pa niya tinadyakan ng balls nito. I forgot to tell you, you are so beautiful today. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit biglang uminit ang pisngi niya. Hindi pa man siya nakakabawi sa nararamdaman niya. Inapit naman siya nito sa kanyang bewang. Napalunok siya sa ginawa nito. Bakit hindi niya magawang itulak to? Bakit nagpapaubaya siya sa ginagawa nito sa kanya? Muli nilapit nito sa kanyang tenga ang mukha nito. Today you will be completely mine. Muli ibulong na naman ito sa kanya. Nagitla ang isip niya sa mga banat ng lalaking to. Kulang na lang tumalo ng puso niya sa kilig. Hindi ako kinikilig. Never nakiligin ako sa lalaking to. Sigaw ng isip niya. Pero iba ang nararamdaman niya sa sigaw ng isip niya. Lumapit sa kanya si Vanessa at Ariana. Ang laki ng mga ngiti nito. Hi birthday girl! Sambit ni Vanessa. Happy birthday! Bati sa kanya ni Ariana. Yung gift namin nandun na sa lagayan ng mga gift mo. Turo niya sa unahan na nagkukumpulan ng mga regalo. Sino naman kaya ang mga nagregalo pa sa akin? Maya-maya lang ay nag-announce ulit ang baklang MC. Pumunta siya sa gitna para sa kanyang 8th roses. Bigla na lang siya naiyak dahil ang gusto niyang maunang sasayaw sa kanya wala na. Ang dad niya. Meron lumapit sa kanya at hindi naman niya kilala pero alam niyang kaibigan yun ni Chito. Pinilit niyang humiti sa lahat ng sumasayaw sa kanya. Mga kaibigan ni Chito ang lahat na sumasayaw sa kanya. Pagkatapos sa mga to, sa huli naman na lumapit sa kanya si Chito. Inaasahan niya nang si Chito ang huling lalapit sa kanya. Pagkatapos itong makalapit sa kanya, agad na hinapit ang kanyang bewang. Don't cry, this must be your happiest day of your life.
Binawi nito ang kanyang luha sa kanyang pisngi gamit ang mga daliri nito. I don't want you to cry today, my princess. I want you to just smile all day. Tila napawi naman nito ang kanyang pag-iyak. Sa mga sinabi nito sa kanya gumaan ng pakiramdam niya. Mas lalong humigpit ang kapit nito sa kanyang bewang at nakatitig rin to sa kanyang labi. Napakaganda mo, he whispered. May tila kuryenteng kumiliti sa pakiramdam niya. Ang sarap pakinggan ng boses ito. Para siyang dinadala sa alapaap sa mga oras na hapit siya sa bewang ng lalaking kinaiinisan niya. Ang inis niya ay tila nawala ang lahat sa simpleng ngiti lang nito sa kanya at mga banat ay biglang nagbago ang pakiramdam niya para sa binata. You look tense, my princess. You also blushing. Ngumiti ito sa kanya at napalunok siyang muli. Sabay pisil ito sa kanyang bewang kaya napasingap siya at napakagatlabi. Hindi na ba matigil ang mga banat nito sa kanya? Kasi kanina pa siya kutang-kuta. Inabigla pa niya ang paglapit na mukha nito sa kanyang mukha. Agad na ginawa rin siya ng halik sa labi and it's just a smack pero napakasarap. Nakailang pikit mata at mulat ang ginawa niya pagkatapos siya nitong halikan. Ngumiti na naman to pagkatapos. Labas ang pantay-pantay nito mga ngipin. Napakagwapo talaga nito sa paningin niya ngayon. It's just a kiss, princess. What if I kiss your... Maybe you'll enjoy it even more. Isang malakas na ampas na naman ang ginawa niya dito. Ayos na sana yung banat niya, kaso may kasama ang kabastusan. You pervert of the year. Mahinang singhal niya dito na kinatawan naman nito. Mukhang enjoy na enjoy itong asarin siya. Your mouth. Hindi rin naman siya nagpatalo dito. Asan-asan na kasi siya sa kabasusan nito. Hanggang sa matapos ang sayo nila. Lumayo na muna siya kay Chito. Dahil kaunti-unti na lang ay tatadya kanya nato sa balls at baka mabaog pa to. Pagkatapos ng 18 roses ko, dinala na ako ni Chito sa mga friends niya at pinakilala niya ako na para bang girlfriend niya ako. Isa-isa nakipagkamay ito sa akin. Tama nga ako. Iisa sa kanila na lumapit sa akin ay friend ni Chito. Paningiti na lang ako sa kanila. Sabay kaming napalingon sa likuran ng may magsalita. Babae at lalaki pa ang dumating. Sorry we're late. Tumapo ang paningin ko sa babaeng medyo malaki na ang tiyan. Napakaganda niya rin sa suot niya at napaka-sexy kahit na may imbok na ang tiyan nito. Hey, may business partner? Aruel Sebastian and his wife. Pakilala ni Monster sa bagong dating na bisita at ngumiti ako at nag-hello sa kanila. Napakabait ng ngiti ng babaeng kasama ng business partner ni Monster. She's my wife. Layla. Pakilala ng business partner ni Monster na si Aruel. Hi, happy birthday. Ikaw ba yung nagdibu? Tanong ni Layla. Napakaamo ng kanyang mukha. Compare sa kanyang husband na si Aruel at mukhang matinik. Ngumiti naman ako at tinanggap ang kanyang kamay. Nakipag-shake hands ako sa kanya. Yes, I'm Maricel. Pakilala ko at nginitian ko na rin to. Nagulat pa ako sa biglang paghapit sa aking bewang ni Monster. Sinamang ko to ng tingin. Nakikipag-usap pa ako sa kay Layla pero bigla niya na lang akong hinapit sa aking bewang at walang manners. Hey grand, sabay kindat niya sa akin. Oh gosh, pinagpala ng kagwapuhan ang kumag na to. Kung magpaula ng kagwapuhan si Lord, sinalo na ata lahat ng monster na to. Naglilikot ang kamay niya sa aking bewang. At sa gilid ng mga ka-business partner niya, naging pilyo ang loko na to. Hindi porket ngayon ang araw na pwede niya na akong akinin, ganyan na rin siya kung makikipagpilyuan sa akin. Inirapan ko to at ngumisi lang naman to. Wala lang sa kanya ang mga irap ko. Masalo kang gumaganda, just always do that for me. At nang aasar pa. Salip na mainis din siya sa akin, inagawa pa niyang tumawa at kindatan na naman ako. Siguro napapansin na nila ang kapilyuhan ng lalaking to. Sinilyapan ko si Lila at nakangiti itong nakatingin sa amin. Katulad ni Monster, nakahapit din sa bewang nito ang asawa niya. Ayos lang kaya sila? Bakit ang hilig nila sa bewang? Ayos lang dahil mag-asawa naman sila pero itong lalaking humahapit sa bewang ko ngayon. Nakakarami na to. Sipain ko kaya ang balls nito. Hindi din katagala humiwalay sa akin si Monster. Sa wakas nakahinga ako ng maliwag nang mawala na siya sa tabi ko. Nakipag-usap siya sa mga kabisnes niya. Kami naman nila Vanessa at Ariana at Ate Layla. Mukhang kailangan ko mag-ate sa kanya dahil alam kong mas matanda siya sa akin. Okay lang po ba na
tawagin ko kayong ate? Tanong ko sa kanya. Baka kasi ma-offend kapag bigla akong tinawag sa ganun. Ngumiti naman to. Oo naman, bakit hindi? Alam ko naman na mas matanda ako sa inyo kaya pwede mo akong tawaging ate. Sangay niya. Nagkwentuhan muna kami at habang nag-uusap kami naglalaro naman ang mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit bigla ko nalang hinahanap si Chito. Nahanap rin naman kagad siya ng mga mata ko. May mga kausap siyang babae sa kabilang table. Napansin niya naman na nakatingin ako sa kanya at inirapan ko kagad to. Sige, dyan ka sa mga babae mo. Nag-usap-usap lang kami nang may biglang lumapit sa kinaroroonan namin na table. Isang batang napaka-sexy sa suot nito. Napakalitang bewang at nakakapuyod ng buhok. Elegante ang dating. Pwede ba ako makijoin sa inyo? Makakatanggi pa ba naman kami kung nandito na siya at handa nang umupo sa bakanting upuan sa harapan ko? Sure. Why not? Sagot naman ni Vanessa. Pagkasabi pa lang ni Vanessa, umupo na kagad ng babae sa bakanting upuan sa harapan ko. Hi, I'm Princess. Pakilala niya sa akin. Ako una niyang nilaharan ng kanyang kamay. Hindi ko kagad tinanggap ang kamay niya at hindi ko alam kung bakit nag-iisip pa ako ng matagal. Nanatili tuloy sa ere ang kamay niya. Ako pala si Vanessa. Vanny nang tumanggap sa kamay nito. Siya si Ariana at syempre yung birthday girl si Maricel. Pakilala ni Vanessa sa akin at tinuro niya naman sa Ate Leila. Siya naman sa Ate Leila. Napakilala ni Vanessa kaming lahat. Nice to meet you. Ngumiti dito sa aming apat pagkatapos tumitig na sa akin. Anong ano't meron sa akin? Bakit sa akin siya nakatingin? No wonder kung bakit gusto ka ni Chito. Pinasasadahan niya ako ng tingin. Anong gusto mo? Mahilig siya sa bata. Yung fresh pa sa kanya. Sabi nito. Sabay tawa. Kumunot ang noo ko. I'm sorry, na-offend ba kita? Agad na hingi niya ng pasensya. Sinasadya ba nito? Napaka-plastic ng babaeng to. Hindi mo maalam. I'm his ex. Dagdag pa niya. Napanganga silang tatlo at ako lang yung hindi nagulat sa sinabi niya. Ex ka na pala eh. Ibig sabihin, ex na sa buhay niya. Bakit nandito ka pa? Sa inis ko hindi ko na napigilan pa na ilabas ang masama kong ugali. Kumukulo ang dugo ko at siya lang naman tong lumapit sa amin. Siya may pa ang may ganap na magyabang. Ex na nga diba? Wala akong pakialam kung ex siya ni Chito Jackson. I'm invited here. Agad na sagot niya. Isa pa, hindi pa rin nakaka-move on sa akin yun. Tumatawa pang sabi niya. Ako'y nagigigil na at hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko na siyang ipuno sa table. Para gawing basahan ng batawan siya ng mga pinagsasasabi niya. Ay wow! Reaksyon ni Vanessa at ni Ariana at tahimik lang si Ate Leila. Kaya ba princess ang tinatawag sa akin ng gunggong ngayon dahil ex niya pala tong princess na walang palasyo? Sinisira niya magandang araw ko. E di magsama sila ng gunggong na yun. Pumahal pa nilang isa't isa, bakit sila naghiwalay? Bakit kayo naghiwalay? Kung anong katanungan sa isip ko yun din ang tanong ni Vanessa sa babaeng to. Nag-isip pa to bago sinagot ang tanong ni Vanessa. Because he wanted to get married but I didn't agree. There are still important things I want to achieve. My dream is to be a famous model. She replied. Sus, napakalit na bagay pinagpalit niya sa lalaking handa siyang pakasalan. And now, isa na akong sikat na model at nandito ako para ituloy ang gusto ni Chito na magpakasal. Masayang-masaya na kwento niya. Oh, so nandito siya para pakasalan si Chito. Para ituloy ang naudlot nilang pagmamahalan? Eh di wow. Bakit nga ba ako nagagalit? At ano bang kinagagalit ko?